Sa chapter 1 ng Romans, dito tinuro ni Paul na ang righteousness ng Diyos ay nahahayag through the gospel. At dito rin ay naihayag ng banal na puot ng Diyos sa wickedness ng tao hanggang sa chapter 3. Then ipinapakita dito na ang righteousness ng Diyos ay nare-receive lamang sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi ito bagong katuruan sa New Testament, kundi ito na rin ay evident mula pa sa Old Testament kay Abraham. Then nakita natin ang object ng faith natin ay si Kristo na tumatayo bilang federal head ng lahat ng believers dahil sa kanyang pagsunod ay nagkaroon tayo ng buhay at pag-asang maligtas sa galit ng Panginoon at mapalaya sa curse ng kasalanan. At ito nga ay nakuha natin sa grasya lamang ng Panginoon. At sa chapter 6 to 7, ipinaliwanag dito ni Paul na na ang grasya ng Diyos na ito na nakuha natin ay sapat para mapalaya tayo sa kamatayan, mapalaya tayo sa bondage at dominion ng kasalanan at sa sting ng penalty ng kautusan ng Diyos. At sa pagpapatuloy na pag-encourage ni Paul sa mga na kay Kristo, inilatag naman niya ang salvation blessings na meron ng isang believer. Sinimulan nga niya ito sa chapter 8 na wala ng condemnation ang isang believer ni Kristo at tinapos niya ang chapter 8 na nagsasabing hindi na may hiwalay ang Kristiyano sa pag-ibig ni Kristo. So nakita po natin ganito katatag yung ating pinananampalatayaan or pinaniniwalaan at sa pagtuturo ni Paul ng gospel ng Diyos at mga salvation blessings, naglaan siya ng tatlong chapters para sagutin ang pwedeng maging objections ng mga Hudyo dito sa kanyang mga sinabi about sa gospel. Kaya sa chapter 9, sinagot niya ang mga tanong ng Hudyo na kung pinabayaan na ba sila ng Panginoon dahil may soberanong pagpili naman ang Diyos. Dahil sa karamihan ng nasa loob ng church ay mga hentil. Kaya nilinaw ni Paul na yes, may soberanong pagpili ang Diyos, pero binigyan naman niya ng responsibilidad sila para sila ay manampalataya at hindi i-reject ang object ng kaligtasan. Ngunit sabi nga ay hindi ito pagiging unfair sa part ng Diyos, dahil hindi lahat ng tao hindi ito pagiging unfair ng Diyos dahil lahat ng tao, alam natin, ay makasalanan. Lahat ay considered na mako-condemn dahil sa paglabag sa kanyang kautusan at sa grasya lamang ng Panginoon ay may pinili siya ng iilan para hindi makadanas ng kanyang banal na puot. Pero sa lahat or sa last part ng chapter 9, sa last sermon nga natin, pinaunawa ni Pablo na may responsibilidad pa rin ang tao na magsisi. Hindi yung kanyang pagpili na sovereign election, pagpili sa mga makakatanggap ng kanyang awa, binigyan niya pa rin ng responsibilidad para sila ay magsisi at maniwala sa gospel. Na hindi ang Diyos ang nananampalataya sa kanila, kundi ang tao mismo. No? So, hindi natin nakikita rito na ginagawang robot ng Diyos ang kung sino man para gawin nila ang kung ano ang mga hindi nila gustong gawin, pero sila ay nananampalataya dahil yun mismo ang gusto nilang gawin. At yun ang mismong pagkakaunawa nila kung ano yung katayuan nila at kung sino ang tagapagligtas. At ito nga si Kristo. So maliwanag na though sovereign ng Panginoon, may pinili siya para iligtas, tinatawag pa rin niya ang lahat ng tao para magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. At sa lahat ng magre-reject kay Kristo, may warning. Ito ay magiging stumbling stone at magiging rock of offense kung sila ay mananatiling hindi mananampalataya kay Kristo. Kung sila ay magre-reject, ay ang kanilang
kanilang patutunguhan ay destruction. Ang kanilang destinasyon ay kasiraan at walang hanggang pagkakawalay sa Panginoon. At para naman sa lahat ng nananampalataya kay Kristo, sila ay maliligtas dahil si Kristo ay ang kanilang cornerstone, rock of salvation. So, kaya nga nasabi ni Kristo sa Matthew 16, verse 18, na mula sa batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Meaning si Kristo bilang cornerstone at foundation ng kanilang pananampalataya. So lahat ng mga testimony at kanilang mga pananampalataya, lahat ng mga believers ay nandoon sa muog ng kaligtasan. So in-introduce ni Pablo sa atin ngayon ay ang pananampalataya o ang faith na wala ang Hudyo. Kaya sila naligaw. Nataliwas ang naging sitwasyon ng mga Gentiles na dating labas sa pangako ng Panginoon, na labas sa pamilya ng Diyos, ngayon ay napapabilang na sa Diyos dahil sa pagkakaroon nila ng pananampalataya. In short, sila ay tinuturing na mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo. At sa pagbubukas nga natin sa chapter 10, patuloy pa rin ang agony ni Pablo sa mga minamahal niyang mga non-believing Jews. Okay? So, patuloy pa rin ang pag-abot niya ng katotohanan sa kanila kahit pa siya ay pine-persecute, kahit pa siya ay dinedespise. Hindi siya nawawalan ng pag-asa, hindi siya nawawalan ng gana, hindi siya nawawalan hindi siya napapanghinaan ng loob at napapagod. Dahil alam niya ang gospel ay ang kapangyarihan na nagliligtas sa taong makasalanan. So may mga katotohanan na dapat talaga tayong panghawakan at ito nga ang ebanghelyo na hindi natin pwedeng ipagpalit kahit sa anong bagay dito sa mundo. Dahil alam natin ito ay precious sa atin, lalo na as believers, na kung nasaan man tayo, makalimutan na natin ang lahat na mga secondary doctrines, wag lang ang ebanghelyo. Okay? Ang person at ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, may I request to open your Bible at samahan na po sa pagbasa ng salita ng Panginoon ngayong umaga sa Romans 10, 1-4. Romans 10, verses 1-4, ariin po natin ito na katotohanan ng Panginoon na para sa atin personal. Romans 10, 1-4, Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. For being ignorant of the righteousness of God, and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So the grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. So sa ating nabasa, evident pa rin dito yung mainit na desire ng puso ni Pablo sa mga Hudyo na sila ay maligtas. Kahit na ituro na ni Pablo ang sovereignty ng Diyos at pag-reject ng Hudyo kay Kristo, yung problema ng Hudyo, pinapakita pa rin niya rito yung compassion niya sa mga Hudyo na wala silang pananampalataya kay Kristo. Pagpapatunay na hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa rin at hanggat sila ay nabubuhay, pwede pa silang magsisi at manampalataya kay Kristo. Siyempre, hindi lang naman yung mga Hudyo dati. May mga Hudyo pa rin ngayon na kung ito ay mabasa nila, di ba? Makita natin na hindi pa huli ang lahat, pwede pa silang manampalataya. Baka iniisip natin nung time lang na yon, marami pa rin Hudyo ngayon na hindi naniniwala at nagre-reject kay Kristo. Hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil alam niya ang gospel ay ang kapangyarihan na nagliligtas. Siya mismo, living testimony na kinonvert at binago ng ebanghelyo. Kaya ito na lang yung kanyang desire. Ito na lang yung kanyang puso
na magkaroon sila ng pagkakakilala kay Kristo, na kasabay ng matinding desire na ito ay ang panalangin sa Panginoon. Dahil alam niyang wala sa kanyang mga kamay ang kaligtasan ng mga Hudyo, dahil ito lamang ay magandang kaloob ng Panginoon. And implied dito, dito sa kanyang desire at prayer, implied dito yung content ng kanyang prayer. At ito yung titignan natin sa dalawang puntos natin ngayon. Makita dito na ang desire niya na makita nila na zeal without true knowledge of God will only lead to condemnation. Ang sigasig na walang tunay na kaalaman sa Diyos ay magdudulot lamang sa kahatulan. Number 2, God's righteousness can only be obtained through faith in Jesus Christ. Gusto niyang, desire niya na sila ay makita nila ang katwiran ng Diyos ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So tignan natin yung point 1 natin. Zeal without true knowledge of God will only lead to condemnation. So verse 1, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Kung babalikan natin yung chapter 1 or chapter 9 verse 1, si Paul ay nag-grieve sa Hudyo. Nare-remind tayo na kung pwede lang niya ibigay ang kanyang kaligtasan, siya ay sumpain, mak-cut off siya kay Kristo para lang sa mga Hudyo. No, nakita po natin yung kanyang compassion sa pagtalikod ng mga Hudyo kay Kristo. At dito naman sa chapter 10, verse 1, pinapakita ni Pablo muli ang kanyang puso na hindi lang nag-grieve pero merong intense desire na maligtas sa mga Hudyo that leads him to fervency in prayer. At hindi mababaw yung heart's desire dito ni Pablo, mga kapatid. Meaning nito, wholeheartedly, very sincere, passionate sa pag-abot ng kanyang puso doon sa mga Hudyo. Nakikita natin yung loving desire ni Pablo para sa kaligtasan ng mga wala pang pananampalataya kay Kristo. Dahil alam niyang maling-mali ang Hudyo na nireject nila si Kristo at ilagay ang faith nila sa ibang object. Alam niyang destruction ng mag-reject kay Christ at ang magiging bunga nito ay parang bumabangga sila sa isang stumbling stone na kailanman hindi nila or hindi sila mananalo. 'Di ba? Maganda, good illustration dito yung iceberg at yung Titanic. Hindi natinag yung iceberg at nakita natin bumuwal ang Titanic, ang ship na yon. So parang ganito ang mangyayari sa lahat ng mga wala kay Kristo. Sila ay matitisod at bubuwal sa kanilang pag-reject. Verse 2, for I bear them witness that they have of zeal for God, but not according to knowledge. Witness si Paul, mga kapatid, kung gaano ang zeal ng Hudyo para sa Diyos. At take note, kinikilala ni Paul, ang sigasig nila ay para sa Diyos. Hindi niya tinitignan na maling gawa ang pagiging masigasig. Zeal denotes a strong, persistent, and passionate devotion. Devotion sa pagsiserve. Devotion sa paggawa sa batas. Ito ang meron ang Hudyo. Meaning, wala namang problema ang pagkakaroon ng zeal. Kaso, ang problema, hindi ito naka-align sa knowledge sa Diyos. We can't deny na kilala talaga ng mga Hudyo at alam nilang may Diyos. Alam nilang salita ng Diyos. Kinikilala nila mga forefathers, sila Abraham, sila Moses. Alam nila ang pangako, ang mga kautusan. In fact, nag-worship sila sa temple. Nag-aalay sila, naghahandog sila. Iba't iba pa ang mga pista na pinagdiriwang nila. And yet, they do not know God as He is. They remain unaware of the true knowledge of God. They do not understand God as He truly is. Hindi nila kilala kung sino ang kanilang sinasamba o pinagleleburan ng kanilang mga gawa. So ito ang problema ng zeal nila. Una, maling orientation.
Hindi mula sa Diyos at hindi galing sa Diyos. Pangalawa, maling motive. Hindi para mag-glorify ang Panginoon, pero makuha nila ang katwiran ng Panginoon. Meaning, yes, they are zealous, pero ang desire at concentration nila ay atensyon ng tao. At ito ay very dangerous, mga kapatid. Tignan niyo yung babanggitin ni John Stott dito. The proper word for zeal without knowledge, commitment without reflection, or enthusiasm without understanding is fanaticism. Fanaticism. And fanaticism is a horrid and dangerous state to be in. So, fanaticism. Ito yung mga deboto na mali ang practices. Wala sa katotohanan. Nakikita natin yan sa Quiapo at kung saan-saan pa. Nakikita din natin yan sa mga kulto na sila ay very zealous sa kanilang ginagawa, sa kanilang pinaniniwalaan, pero yung object ng kanilang pananampalataya ay hindi ang Diyos. Kaya talagang maliligaw ang sino man. Maliligaw ang Hudyo. Akala nila napiplease nila ang Diyos sa mga ginagawa nila. Pero hindi pala. Lahat pala ng ito ay hindi tama sa Panginoon. Hindi tamang knowledge sa Panginoon. Kaya, sa harapan at sa mata ng Panginoon, ng Diyos, ito ay madumi. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sabi nga sa Isaiah 64:6, we have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away. So sumasamba ang mga Hudyo sa templo, pero hindi sa katotohanan. Nagsiserve sila, nananalangin sila, alam nila ang salita ng Panginoon, kautusan ng Diyos, pero lahat ng ito ay baliwala. Walang saysay sa harap ng Diyos kung hindi naman ito according sa knowledge. Ano sabi sa verse 3? For being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Meaning, kahit kabisado nila ang scriptures, sila pa rin ay ignorante sa righteousness ng Diyos. Dahil ang alam nilang righteousness ay something na na-earn, something na na-attain ng kanilang mga sarili. Kaya ang implication nito sa kanila, they are establishing themselves para tanggapin ng Diyos, para maging acceptable sa mata ng Diyos. Ganito ang nangyayari pag wala silang personal na kaalaman o relasyon sa Diyos. Di ba ang dami nilang batas na gawa lang nila at yun ay kanilang pinapatupad para makita na sila ay banal. At pinaghahawakan nila ang lahi ni Abraham para ito yung ipang boast nila kung sa iba. Hindi nila alam, nasa harap na nila si Kristo, na source, the very source ng righteousness ng Diyos. Kasi sila patuloy na naging ignorante. Kasi sa paglalahad ni Kristo sa katotohanan sa kanila, sa pag-preach sa kanila ni Kristo, anong ginawa nila? Tinanggihan nila. Hindi sila naniwala. Hindi sila nagpasakop. Alala nyo? Ito yung sinasabi sa verse 3 na, they did not submit to God's righteousness. Sino yung God's righteousness? Si Kristo. Dinespise sila. Even, di ba, yung kapatid niya. Pero may pag-asa, yung kapatid niya na convert. So meaning, kaya pala sila ay ignorante, ang mga Hudyo hanggang ngayon, na wala pang pananampalataya, kasi hindi sila nagpapasakop sa righteousness ng Diyos. Hindi sila nagpapasakop sa kalooban at paraan ng Diyos. Ang gusto nila, sa paraan nila, kung saan yung pompous, nakala makikita nila, wow,
Grabe ang pagsamba ng taong ito. Gusto nila may angat palagi ang kanilang mga sarili. At hindi yan ang pattern, design ng Lord sa kanyang covenantal kingdom. Ito mga Hudyo, gusto nila, sinusunod nilang ang kanilang sarili nilang kaparaanan para ma-establish ang kanilang sarili. Mahal nila ang batas, pero hindi nila mahal ang Diyos ng batas. Mahal nila ang Bible, pero hindi nila mahal ang Diyos ng Bible. Puro external. Gusto nila maging makapangyarihan, sikat, ma-maintain ang position nila. Kaya di nila alam na ang lahat pala ng salita ng Diyos sa Old Testament ay tinuturo si Jesus Christ as the fulfillment. Diba? Sinabi ito sa Road to Emmaus, Luke 24:27, and beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning him. Lahat ng scriptures, lahat ng events, lahat ng mga pag-aalay, paghahandog, lahat ng batas, itinuturo si Kristo. And even kahit pa may mga signs na ginawa si Kristo, like yung mga miracles niya, na nagtuturo na siya yung promised Messiah, they refuse to believe. At inaccuse pa rin nila si Jesus Christ as demon-possessed. Hindi dahil hindi nila nakita si Kristo sa scriptures, mga kapatid. Pero ayaw lang nila talaga magpasakop kasi offending sa kanila si Kristo. Sa Sermon on the Mount, nakita nyo kung paano ipinaliwanag ng tunay ni Kristo ang tunay na meaning ng katwiran. Ang tunay na meaning ng isang anak ng Diyos. Meaning ng kabanalan ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Very offending ang pinipreach ni Kristo doon. Kaya nga pag nagpipreach si Kristo, sino ba tong tao na to? Na na may otoridad. Dahil pinapakita doon ni Kristo, ano ba ang tunay sa hindi? At na-offend, nahuhubaran kasi yung mga Pariseyo sa mga mali nilang ginagawa. Na pinapakita doon na ang dapat na tunay na anak ng Diyos ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao, hindi people pleaser. Ang dapat lang i-please ay ang Panginoon. Maraming instances na ginawa, na in-address ni Jesus ang mga Pariseyo as hypocrites. Sa Matthew 15:7-9, you hypocrites, well did Isaiah prophecy of you, saying, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. In short, they are worshiping in the temple, they are studying the Word of God, they are teaching the people, pero ang puso nila ay wala kay Kristo. Wala sa Diyos. Hindi nakakonect. Wala silang relasyon eh. Imbes na ituro nila si Kristo sa scriptures, na siya yung sinasabi ng mga propeta, siya yung tinuturo ng mga batas ng Diyos, siya yung manifestation ng glory ng Diyos, ang tinuturo nila ay ma-maintain sila at para hangaan at palakpakan. Ganun ang gusto ng mga Hudyo. Mayayabang sila. Ito ang religion nila. Ang goal nila ay ma-conform sa law at ma-establish ang kanilang self-righteousness na taliwas sa ating paniniwala ng isang Kristiyano, na ma-conform tayo kay Kristo at ma-establish makuha natin ang na-establish na righteousness kay Kristo through faith. Nakita po natin, baliktad.
So ang punto, arrogance is produced when zeal is not enlightened by the truth. Ito yung problema noong 16th century. Kaya nagkaroon ng Reformation. Nakita ni Luther na very sincere naman ang mga pare, very sincere ang mga ministers, ang mga pope sa simbahan. Pero mali ang mga practices nila. Hindi according sa salita ng Diyos. Mga indulgences, traditions, relics, yung salita ng Pope, mas binavalue pa yun nila kaysa doon sa salita, sa Biblia. At hanggang ngayon, hindi lang ang mga Roman Catholic ang may problema nito. Sadly, itong epidemya na ito ay kumakalat sa maraming Christian churches ngayon. Sabi nga ni Ligon Duncan, we often value experience over scripture. We often value enthusiasm over right teaching. So, it is vitally important for us to understand that Paul is saying that it is the prerogative of God to say how we must approach Him. And He tells us how we must approach Him in His scripture. And we cannot make it up as we go along. So, sinabi ng Diyos na kailangan, ay meron siyang karapatan na ito dapat ang inyong gawin, na pag-worship sa akin, at malalaman nyo ito sa aking salita. Ituturo ito sa inyo sa pamamagitan ng aking salita at ng aking spirito. So marami, they believe in the Bible, pero hindi nila authority ang Bible. Ang nag-lead sa kanila ay kung gaano sila katagal at ano na ang naging experiences nila sa ministry. Kung ano ang mga preference nila, kung ano yung mga kakayahan nila, at ito ay magli-lead sa dangerous error, mga kapatid. May mga churches ngayon na they believe that as long as they are sincere, it doesn't matter na kung tama pa ba yun o naka-align pa ba yun sa katotohanan ng Scripture. As long as their intentions are good, okay na to. Hindi na nila hinahanap ang Diyos sa salita niya at sa Spirit. Sabi nga ng isang apologist, di ba? Nagkikreate sila ng Diyos na katulad nila. Ang kanilang sinasamba ay katulad na kinreate nila sa kanilang isipan na Diyos. At ito ang kanilang mga sarili. Itong problema na to ay pwedeng ma-experience natin sa atin dito, sa church, sa bawat miyembro. Pwedeng may zeal ka sa pagle-labor, pag-aaral, pag-worship, pero malayo ang puso mo sa Panginoon. Pwedeng in good standing nga tayo at ito yung ang tinitignan natin na dahilan ay dahil sa magaling tayo. Pero hindi natin tinitignan, ito lamang pala ay sa grasya ng Diyos. Pwedeng sa pagmamortify natin ng kasalanan, ay hindi according sa truth. Pero according sa preference mo lang, o para mapuri ka, uy, namamortify na niya. May mga pili ka lang na kasalanan na gusto mong kitilin. Pero may mga paborito kang kasalanan na binabalik-balikan mo. At hindi yan mapapagtakpan ng iyong zeal, ng iyong sincerity, ng inyong good intentions. Ang nagmamatter ay ang puso. Kung saan ba naka-align yan habang ginagawa mo ang isang bagay para sa Diyos. Ito ba ay para maging pompous ka, maging sikat ka sa iba?
o para mag-glorify ang Panginoon? Bakit tayo nagle-labor sa church? Para masabi ba na marami kang contribution? Na very sincere ka? O dahil mahal mo ang Diyos? Nakaligayahan mo ang Diyos kaya ka nagle-labor sa church, sa chapel. Na kahit ikaw lang mag-isa, na hindi mo kinukuha yon as your at inilalagay sa resume mo. Nagle-labor ka ba dahil ito ay response mo as a reasonable service dahil sa gospel na natanggap natin? Church, dapat natin manawaan, naintindihan, marami man ang labor ng isa at konti lang ang isa, sa paningin ng Diyos, pantay lang yan. Dahil ang nakikita niya sa atin ay si Kristo. At ang ginawa ni Kristo sa krus. Kasi kung makikita niya yon per se, ay sa kanya, ganito karami, ganito kakonti. Kung titignan niya yan na sa inyo mismo, sa atin mismo per se, yan ay maduming basahan sa kanya. Kaya kailangan natin ang katwiran ng Diyos. Dahil lahat ng nilalabas nating good works, nagsisikret yan, may pumupulandit na kasalanan. At yan hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya kailangan natin ang katwiran ng Diyos through faith para tayo ay takpan, itago sa likod ni Kristo para pag tayo ay humaharap at gumagawa ng mga bagay sa Panginoon, we do it by faith. Pag sinasabi natin by faith, as if si Kristo ay nasa harapan natin by faith in Christ. At ang kapangyarihan ng inyong paggawa ay hindi lang din sa iyo. Ito ay sa banal na Espiritu na nasa sa atin. Kaya we have to be reminded na ang object ng gagawin natin ay dapat naka-orient kay Kristo sa kanyang salita. Kaya ganoon na lang yung paalala ni Pablo kay Timoteo. 2 Timothy 3:14-17. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ganito ang role ng katotohanan sa ating mga puso ni Kristo sa atin. Na sa lahat ng gagawin natin, kaya tayo nagiging wise ay dahil kay Kristo. Kaya tayo nagkakaroon ng pag-equip or na-equip tayo para makagawa ng good works ay dahil sa salita ni Kristo. At pag tayo ay grounded sa katotohanan, according sa knowledge of God, according sa salita ng Diyos, ito ay magpo-produce ng godly zeal dahil tama ang ating orientation. Ito ay nakafocus kay Kristo sa kanyang ginawa at magtatapos ito kay Kristo at sa kanyang ginawa. Hindi pwedeng sa simula lang tayo magsisimula kay Christ, matatapos tayo na sa sarili nating gawa. Di ba sa Galatians sinabi, simula kayong manampalataya, pero bakit ngayon nag-e-end up kayo sa gawa? Hindi po masama magkaroon ng zeal. Pero kung ito ay wrong orientation, kung ito ay mali at maling object ang pinupuntahan, yan ay hindi katanggap-tanggap. At magpo-produce yan ng prideful heart sa ating mga puso. So ang sigasig na walang tunay na kaalaman sa Diyos ay magdudulot lamang sa kahatulan,
At ang knowledge sa Diyos ay manifested kay Kristo. Dahil itong knowledge na to, kailangan makita natin sa salita ng Panginoon, walang iba na pwede magbigay na sa atin dito, kundi si Kristo lamang. Siya ang perfect manifestation ng katwiran at kalooban ng Ama. Kaya ma-obtain natin ang righteousness ng Diyos through faith in Jesus Christ. Tignan natin yung second point. Made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng ating pananampalataya kay Hesus Kristo. So verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Itong verse na ito ay isa sa mga importanteng verses dito sa Romans at sa buong New Testament. At isa rin ito sa pinakamahirap dahil napakaraming diskusyon at debate patungkol po sa ibig sabihin nito. Ang pinagdedebatehan nila dito ay yung telos o yung word na end. Christ is the telos or end of the law. May apat na view ang mga scholars dito at we can say pwede naman natin i-accommodate itong apat na to pero tignan natin kung ano yung pinaka mag-fit para sa atin. Una, pag sinabing Christ is the end of the law, yung end na to ay termination. Terminate na daw ni Kristo ang curse of the law, which is pwede rin. Goal, to condemn and point us to Christ. Ang goal ng law ay para i-condemn sila na sila ay makasalanan at ipunto sila kay Christ. Yes. Completion, ito yung fulfillment. Itong law na to ay typology at actively obeyed sa mga demands of the law. Si Kristo ang nag-obey. At itong tatlong to actually nagpipit naman. Pero sa pinaka-sense nung statement ng verse 4, leaning ako sa last na use ng end at ito yung result. Christ ended the focus on the law. Okay? Meaning, sinasabi dito na sa pagdating ni Christ, mag-e-end na yung era ng Israel na magpo-focus sila sa obedience sa law. At ang focus na nila ay si Kristo. Sa Galatians 3:24-25, sinasabi dito, the law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. Yung guardian, tutor, or teacher hanggang dumating si Kristo. Habang wala si Kristo, wala pang incarnate Christ, ang teacher papunta doon kay Kristo ay ang law. Okay? 25. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. Hindi na tayo nililid ng law para kay Kristo. For in Christ, Jesus, you are all sons of God through faith. Sa pagdating ni Kristo, nag-end na yung pagiging tutor ng law. Nung dumating na si Kristo, ang maglilid na sa atin, magpe-persuade na sa atin kay Christ ay ang banal na Espiritu. Okay? So hanggang dumating lang si Christ, yung paglilid at pagiging guardian ng law. At nung pagdating ni Christ, hindi na tayo under a guardian. Under na tayo ng grasya ng Panginoon. Alam na natin na walang nasa-save sa law, sa law ni Moses. Pero, tignan nyo, in-instruct pa rin ng Diyos na sumunod sila strictly sa law ni Moses. 'Di ba? Walang nasi-save sa law ni Moses, pero in-instruct pa rin sila ng Diyos na sumunod sa batas ni Moses. Bakit? Para sa kanilang purification of the flesh. Para mapanatili silang nasa lahi externally ni Abraham. At makita yung kanilang obedience as their covenant faithfulness. Mapanatili na ito ang aking covenant people. Kaya, inalaw pa rin ng Panginoon na dapat, or
binigyan sila ng obligasyon na sundin ang batas ng mga panahon na yon. So parang ganito ang sinasabi sa pagdating ni Christ. Natapos na ang obedience of the law as their means of righteousness, purification of the flesh. Dahil, again, sa pagsunod nila sa mga temporary rituals na ito, sila ay napapanatili ng Diyos sa lahi ng Israel externally. Yun nga lang, sa hindi nila naunawaan, ang kanilang pagsunod ay tinitignan nilang means ng kanilang righteousness. Hindi nila alam, 2 year ang Mosaic Covenant. Nakatingin lang sila doon sa temporal. Nakatingin lang sila doon sa material na promise. Ito yung sinasabi sa verse 4. Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So, may para mas maging clear ito, dahil nga sabi ko nga mahirap ito, may mga in-invite tayong iba't ibang mga theologians para mag-explain sa atin. Pero, sisend ko sa inyo mamaya, pero babasahin ko na lang yung mga naka-highlight. Sabi ni Kim Riddle-Barger, the coming of Christ is the hinge upon which the redemptive drama turns. The coming of Christ, who is the end of the law, and that a justifying righteousness is now available to all through faith. Okay? So, when Christ fulfills both the law and the demands of the covenant of works through His own obedience, He ends the old redemptive economy and commences a new one. A new one. Nakikita nyo? Tinapos niya na yung old. Kaya, nasa new creation na. New things has arrived kay Kristo. Sabi ni Thomas Schreiner, Christ is the end of using the law to establish one's righteousness for those who believe. Verse 3 demonstrate that some Jews wrongly try to use the law for their own righteousness. At sa verse 4, they claim that who trust in Christ for their righteousness cease trying to use the law to establish their own righteousness. John Murray, sabi, law as the way of attaining to righteousness at sea. John Stott, the first is to attempt to build or establish our own righteousness, and the other way is to submit to God's righteousness by receiving it from Him as a free gift through faith in Jesus Christ. So, ang sense ng mga sinasabi na ito, andito na si Kristo para gawin at magbigay ng katwiran para sa inyo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi na sa pagsunod. Okay? So, yung era ng old, obedience. Obedience-based. Itong new, faith-based. Okay? So, i-clarify natin, hindi na-abrogate ni Christ ang obedience. Dahil ang pagtawag na sa atin ng Panginoon ay dapat sa pagsunod. Pero ang in-abrogate dito ay yung thinking ng obedience ay para magkaroon ng katwiran o ng righteousness. So, maliwanag po yun. Ang punto, Christ's death ended the pointless hopes of earning the righteousness of God, and it is now available to everyone who believes. So, dati, kung mapapansin nyo, ang pinaka-sense na sinasabi ni Pablo dito, wala na tayo sa Old Testament. Nasa New Testament na tayo. Yung Old Testament has ended nung dumating na si Kristo. Ang emphasis dito ay ang New Covenant o ang Covenant of Grace. Meaning, sinasabi sa kanila na wala na tayo sa era, wala na tayo sa system ng do this and live. Pero nasa era na tayo ng live and do this. Believe and you will be saved. Ito na. Yung system na nangyayari sa atin, ito ay by grace, under the grace, or under the covenant of grace. So, ganito rin tayo, di ba, mga kapatid? Nung ignorant tayo sa katotohanan, ang by default natin ginagawa ay sundin ang mga kautusan ng Diyos para maligtas tayo, maging mabait tayo, manalangin tayo, para magkaroon ng kaligtasan.
Pero nung nalaman natin ang gospel, nag-end na yon. Ang nangyayari ay regalo lang pala ang kaligtasan. Si Kristo pala ang kailangan ko, hindi na pala yung pagsunod para ako ay maligtas. Ganun ba nangyari din sa inyo? No? So, ganun, kumbaga may end of era na si Kristo na ang iyong focus. Hindi na yung pagsunod. Pero hindi natin na-abrogate ang pagsunod kasi kailangan natin kung tayo ay na kay Kristo, we abide in His commandments. Hindi na para tayo magkaroon ng righteousness. So ito rin yung desire ni Pablo sa Hudyo. Hindi lang sa panahon na yon, pero hanggang ngayon. Dahil patuloy pa rin ang pag-establish ng mga Hudyo sa sarili nila. Para sila ay tanggapin at mag-submit. Tanggapin ng Panginoon. Hindi pa rin sila nagsasubmit kay Kristo. Dahil ang kanilang ginagawa, pinopursue pa rin nila ang kautusan. Pero susumpain sila ng Diyos kung sino daw ang nagpo-pursue sa kautusan. Dahil ni isa, walang makakagawa perfectly ng kautusan. Kaya praise God, mga kapatid, nabiyayaan tayo ng kaligtasan na ito. Ng pananampalataya. Na-enjoy natin yung covenant of grace, yung new covenant na nangyari sa kamatayan ni Kristo. So kung ikaw ay naglagay ng pananampalataya kay Kristo, na-appreciate mo ba all the more ang doctrine of justification by faith alone ngayon? Nakakaramdam ka ba ngayon ng mas lalong pahinga at comfort kumpara sa prinsipyo natin dati na kung paano tayo maligtas at tanggapin ng Diyos? Nagkaroon ba tayo ng kapahingahan? Mas nagkaroon ba tayo ng gana at eagerness na magkaroon ng pagkakakilala at lumalim pa sa gospel? Kasi hindi ito one time na nalaman natin yung gospel, iiwan na natin yung gospel. Ito ay patuloy na kailangan nating aralin at i-remind. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, ang delight mo ay pag-meditate ng kanyang salita. Ang uhaw mo ay makilala mo pa siya at sa kanyang ginawa at sa kanyang kung sino siya. At itong truth na to ay magbigay sa atin ng pag-rely lalo sa gospel. Hindi sa ating sariling kakayahan. Are you leaning on your own understanding? Are you trusting your own sincerity at zeal para lumago ka sa sanctification? Ay, hindi ako nasa-sanctify kasi kulang yung paggawa ko. Nagtitiwala ka ba sa method na alam mo kaya ka nasa-sanctify? Nagtitiwala ka ba sa sarili mo kaysa sa mga godly advice na based sa truth ng iyong mga kapatid? Ay, mas magaling naman ako doon, mas maaral ako. Dapat, hindi ko na siya pinapakinggan, alam ko na yun eh. Mahilig pa tayo sa ganito, alam ko na yan. At di natin alam, nagpo-produce yun ng kayabangan sa puso. Dahil na tayo ay may alam sa Bible, sa katotohanan, nagiging mayabang po tayo sa paligid natin. Pero hindi po dapat ganito. Ang reliance natin ay sa grasya lamang ng Diyos through faith. Kaya natin alam to. Kaya tayo nakakakitil ng kasalanan. Ang pagmamortify ng kasalanan, hindi mo yan work. Work yan ng banal na spirito at evident yan sa'yo. Magiging evidence yan sa'yo kung nag-i-indwell sa'yo ang banal na spirito. Kaya kahit anong kitil mo sa kasalanan, kung wala namang indwelling ng spirit, hindi mo siya makikitil. Nawa tayo ay mas lalong magkaroon ng pagdepende sa katotohanan, sa salita ng Diyos, sa lahat man ng gagawin natin. Sa ministry man, secular, sa mga vocations natin, patuloy tayong naka-align sa knowledge, kasi sa Ephesians 4, masisway tayo sa false teachings, sa doctrines. At dangerous ito, lalo na sa ating paglakad kay Kristo. Kaya anong challenge natin? Una, desire and pray earnestly for the salvation of our own family, relatives, and friends. With this truth
Na alam mo na, si Kristo talaga ang centrality ng kaligtasan. Wala sa gawa ng sino man. At nakikita natin na may mga family members tayong non-believers. Ang sakit. Nakikita natin may mga family members tayo nasa church na mali ang teaching. Kagaya ni Paul, mag-desire ka at manalangin para sa kanila. Abutin mo rin sila, mga kapatid. Paul is teaching us to desire the salvation of His people, mga mahal sa Kanya. Ganon din sa atin. Kadalasan, we pray sa malalayong lugar pa. Ay, gusto ko doon. Na-overlook natin. Natitake for granted natin yung nasasakupan natin sa bahay. Na pinakamalapit na neighbor mo, hindi yun ang i-desire mo. Nagsawa ka na ba? Nasabihan siya ng gospel? Kaya gusto mo nang lumayo? Yes, hindi sa'yo. Wala sa iyong mga kamay ang kaligtasan ng pagtubo. Pero yun ay ating role at duty. Yun ang puso ng isang believer. Ang manatili na magkaroon ng compassion kahit pa tumatanggi. Friends pa yan, relatives natin, pinipili pa natin sa iba. Nawa magamit tayo ng Panginoon para ma-establish din sila sa gospel, ma-lead sila sa gospel at ganoon din sa atin. Ma-establish din yung compassion at love natin when dealing doon sa mga non-believers na kapamilya natin. At praying sa mga pamilya, naniniwala po talaga ako na yun ang unang sasalo sa ating mga naririnig na katotohanan. Kung gaano yung zealousness mo sa pag-preach or pag-advise, sa pag-aaral, walang ibang unang pupuntahan yan, kundi doon, sa pamilya mo. Kung ano yung narinig mo sa pulpito, dalhin mo sa family mo. Sa paraan, hindi ko po alam kung paano, pero yun po ang hihingi nating wisdom at courage sa Panginoon. Simple text, simple message, simple prayer, hihingi natin ng tulong sa Panginoon. Pangalawa, strengthen one another according to the shared righteousness of God. Since isa tayo ng knowledge sa gospel, tinawag tayo na magpalakasan sa ebanghelyo. Na magpalakasan sa sufferings, magpatuloy sa kabanalan at pagkitil sa kasalanan according sa katotohanan, according sa knowledge, according kay Kristo, salita niya. Hindi tayo nagpapalakasan na okay na yan. Tinuturuan mo siya ng hindi tamang pag-deal sa kasalanan, hindi tamang pag-deal sa sufferings. Minsan baka meron tayong naituturo na ganon. O minsan baka hindi talaga tayo nagiging encouragement sa bawat isa. Dahil ang tinitignan lang natin yung para sa atin lamang. Kasama rin dito yung pagpapalakas sa kanilang role na ma-lead mo sila doon sa kanilang pagkakatawag by teaching and reminding them the substance of this gospel na nakuha lamang through faith by grace in Christ alone. Na ma-push natin sila sa pagdidisiplina, sa paglago sa faith, at mangyari ang pagkakatawag sa kanila. Nawa, magkaroon tayo ng pag-establish. Hindi sa righteousness natin or ng bawat isa, pero ma-establish ang katwiran ng Diyos through His Word sa ating mga kapatid. In a way, helpmeet tayo ng bawat isa. Kung paano naging helpmeet ang mga wives sa husband. At kung paano naman protektahan at mag-supply ang mga husband sa wives. Ganon din tayo. Tulungan. At ito ang puso
ng mga tunay na believer kay Kristo. Tunay na kay Kristo. Pero mapapansin nyo na, kala natin ito ay simpleng evangelism lang or responsibility. Pero ine-expound pala nito yung chapter 8 kung ano ang itsura ng isang na kay Kristo. Anong itsura ng church? Ano ang itsura ng hinugis ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya? At naway lumago tayo sa aspeto na to. At kung wala ka pa, kapatid, sa pananampalataya, wala ka pa kay Kristo, nawa ay siya ang iyong tignan, panghawakan, paniwalaan. Wala kang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Lahat yan ay puro kasalanan. Yung sincere deeds mo na yan ay parang mga dumi, basahang madumi, na ipinupunas ng babae pag meron sila. Ganyan inilarawan ng Diyos kung gaano tayo kadumi sa harapan niya, lalo na pag tayo ay gumagawa ng seemingly para sa Kanya. Wala kang may pagmamalaki. At nawa maipagmalaki mo lamang sa Kanya yung ginawa ni Kristo sa krus, na namatay siya sa makasalanan na tulad mo at tulad ko, na by His grace, nagkaroon tayo ng pag-asa para ma-receive yun through faith. At itong pananampalataya na to, kung tunay ito ay bigay ni Kristo ng Diyos, hindi ito mawawala at mawawasak, hindi magpe-fade ito, sabi ni Pedro. Ito ay maglalast hanggang dumating si Kristo. Kaya ano pang hinahintay mo, kapatid? Huwag mo nang ipagpabukas pa. Maybe tomorrow is too late kung bukas ka pa magde-decide. Alam natin, maaawain ang Panginoon. Ang kanyang habag ay laging bago kada umaga. Kaya i-maximize or gamitin natin yon, mga kapatid. Habang naririnig pa natin ang ebanghelyo, lumapit tayo sa Kanya, hingiin natin ang Kanyang awa. At nawa, praying, na ikaw ay bigyan ng pagsisisi, makita mo kung gaano ka kadumi sa harapan ng Diyos. Maybe, hindi ka kriminal. Maybe, wala ka pang karumal-dumal na krimen na ginawa. Ikaw ay hindi nagnakaw, ikaw ay masunurin naman sa iyong boss, sa iyong magulang. Pero hindi yan sapat para ikaw ay maligtas. Hindi yan sapat na ikaw ay may kapatid o kaibigan na Christian. Dahil ang ating pagsusulit sa Panginoon ay individual. Sino ang haharap sa iyo? Sino mamamagitan sa iyo? Sino magiging advocate mo sa iyong mga kasalanan? Kung wala ka kay Kristo, ikaw ang sasalo ng buong full wrath, full holy wrath ng Panginoon. At itong wrath na to ay eternal condemnation, eternal na pagkakawalay sa Kanya. Mararanasan mo lamang ay pighati at parusa sa iyong mga ginawa. So nawa, makita mo na may isang tagapagligtas na sumalo ng galit at kayang akuin yan dahil sa Kanyang ginawa sa krus. Kaya bitawan mo ang kaya mong gawin at dumepende ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito at narinig namin ang iyong katotohanan. Nawa ay kami ay maturuan, Panginoon, ang aming mga puso ay palambutin mo, Panginoon. Alam po namin na marami pa kaming mga kasalanan na kailangan i-mortify, kaya hayaan mo na itong mensahe na ito ay makatulong sa aming